Isa ang Pilipinas sa mga bansang may pinakamaraming bulkan. 86% dito ay inactive na o malabo na mag-alburoto. 6% naman ang active o palagi pa ring pumuputok. At 8% naman nito ay potentially active. Ibig sabihin, hindi siya aktibo at hindi rin siya patay. Walang naitalang pagputok, ngunit may bakas ng init at singaw. Nagpapatunay nagising pa ito sa ilalim. At sa gitna ng katahimikang ito, may isang bundok na matagal nang nananatiling gising. Isang bundok na matagal nang tahimik pero kailanman hindi nawala ng buhay. Hi, I'm Nomad Vega, and I will be climbing the second highest mountain of Negros Island, Mount Talinis. Mount Talinis is a volcano that can be found on the island of Negros. Located in Valencia and Dawin, Negros Oriental, it stands at a staggering 1,903 meters above sea level with a 6/9 difficulty level. It is a volcano that never erupted but have signs of heat and activity underground, so may buhay talaga siya. This mountain offers loads of scenic views and a trail covered with big trees. May mossy forest at 2 lakes pa along the trail. So ano pang hinihintay mo? Tara, let's start our adventure! Since galing pa ako ng Cebu, lumuwas ako pa Negros. Malapit lang, pero kapos na ako sa oras. Hi guys, so papunta po ako ngayon sa Santander Liloan Port para sumakay na barko para makapunta po tayo ng Negros. So, let's go! Meet up time namin ay alas 5 ng madaling araw sa 7-Eleven ng Dumaguete. Kinabahan ako dahil late na akong dumating. Mabuti na lang at mabait ang mga kasama namin sa hike na to. Esa, bosa! Pante. So, hi guys, Cathedral, Dana si bro na ako nga. Dari daw ang murag terminal pa dong sa ay Bedjaw. Bedjaw is a place and dito among trail. So, let's see how this goes guys. Let's fucking go. Now I'm so fucking tired. Meet Kuya Kevin. Siya ang nag-organize ng DIY hike na to since ilang beses na niyang naakyat ang Mount Talinis. Kabisado niya na ang mga gagawin para posible na may makyat ang bundok na ito. "7 AM na nang dumating kami sa registration area. Walang ibang kasabay, kami lang at si Kuyang Guide. 7:10 AM na nang marating namin ang jump-off. Tahimik ang paligid. Kinakabahan ako dahil first major hike ko pa ito. Wala pa akong tulog. Wala ring kain. At hindi ako nakapagdala ng lunch. Pinaghati-hatian naming 4 ang dadaling makakain para makatipid na kami at hindi na kami kumuha ng porter. Isang guide lang at kaming 4. Lakas lang ng loob ang baon ko sa mga oras na ito. "7:30 AM na nang magsimula kaming maglakad. Tanging huni ng kalikasan at yapak ng aming mga paalang na naririnig ko. Dito ko napagtanto, seryoso ang bundok na tatahakin namin. 10 minuto lang ng paglalakad, sinalubong na kami ng matarik na assault ng Bedjaw. Sabi nila, ang Bedjaw Trail ang pinakamaiksing trail. Pero hindi rin biro ang assault dito. Hindi raw natatapos. Ilang minuto lang ang nakalipas pero ramdam ko na ang sasabitin ko. Iba pala talaga kapag major hike na. Mabibigat ang dala namin, mga 20 kilos bawat isa. Kaya paugod-ugod ang pace namin. Nagpahinga, nagpahinga. Protected area ang Talinis. Dahil hindi ito madalas na dadaanan, may mga nakatubang puno na hindi naalis. Kaya gagapang ka talaga sa ilalim.
Maraming water source ang Talinis. Isa na rito, itong parang bukal na galing ata sa mga punong nakapaligid. Kaya. Bandang 11 AM na nang narating namin ang Lake Yagumyum. Payapa, walang tao, walang ingay. Tanging kalikasan lang. After a grueling hike, this is a fucking view. Namangha ako sa ganda ng kalikasan habang unti-unting kinakain ng hamog ang Lake Yagumyum. Kumain kami at natulog ng bahagya dito. Ito na raw ang huling stop bago mag-proceed sa Lake Nailing. PM na magpatuloy kami sa paglalakbay. Balot na ng hamog ang paligid ng trail. Yo, it's raining, guys, and we are still 2 hours away from the base camp. So, I guess we're gonna soak in this fucking rain. We are like 4 hours with no sleep. Let's fucking go. Trail sign. 1 PM na nang marating kami sa tinatawag nilang utin-utin o titi-titi sa Tagalog dahil sa puno dito na hugis titi. Inabutan kami ng ulan kaya binalot ko ng mga gamit ko para hindi mabasa. Nawala lahat ng pagod ko nang mabuhusan ako ng napakalamig na ulan. Expected ko na ang ganitong senaryo. Sabi nga nila, may sariling klima ang Mount Talinis. Oh my god. Talom. .30 PM na nang marating namin ang campsite. Dito na rin nag-sink in lahat ng pagod ko at antok. Napakalamig sa campsite kaya nag-set up na kami ng barracks, tent at inayos ang mga gamit. Sa sobrang pagod ko, nakatulog ako. 5 PM na nang magising ako. Luto na lahat. Kumain na kami, nag-socials at natulog. Day 1. Sulta tomorrow for peak, Nakulog Peak. So let's have some rest and hopefully understand tomorrow. Goodbye. Peace. 5:45 AM na nang magising ako at naghanda na para sa summit. Isa na yata ito sa pinakamasarap na tulog na naranasan ko.
Nagluluto na sila Kuya Kevin sa labas ng magising ako. Naghanda na rin ako sa summit push. Hindi na nag-summit sila Kuya Kevin dahil ilang beses na nilang napuntahan ito. Lapan ba ito diya? Bandang 7 AM na nang magsimula kaming maglakad pa summit. Tatlo na lang kami at malakas ang mga kasama ko. Kaya tiniis ko ang hingal at sakit kasi nahihiya akong maghintay sila. Habang pataas ng pataas, mas lalo kong nasilayan ng mossy forest ng Mount Talinis. Hindi man siya kasing sukal ng ibang bundok, may natatanging kagandahan nito na hindi maikukumpara sa iba. Oh my God. Abot na. Oh my God. Shit. Oh my God. Oh. Oh. Fuck. Ah. Oh. In. AM na magsimula kami bumaba. Tumatakbo na kami dito. Masakit sa paa kapag pinipigilan namin ang pagbaba. Campsite. 8:40 AM na kami nakarating sa campsite at kumain. Ano ata? Clearing to. Clearing ay. Taring bugas to. 10:30 AM na nang mag-break camp kami. Labag sa loob na iwanan ng lugar, pero kailangan. Forma sama guys. Ako lang screenshot. 11:20 AM na nang magsimula kami bumaba. Ang tanging nasa isip ko na lang sa mga oras na ito, ang matapos na. Matay ako. "12:44 PM nang marating namin ang Lake Yakumyum. Nauna na ako sa kanila. Gusto ko nang matapos ang kalbaryo na pinasok ko. Lain mo inom. Energyot. Kaya wala yung tubig na makuhaan. Yung kaya nga lake guys, kay bawal. Bawal na siya. Tumban, liguan, tanan. Kaya mo man yung water source sa mga campers.
diri magkuha mig water if nahutda na mi. Napoy uban nga diri mag base camp, so nila water source pang lungag, pang anything actually. Sa ta nila kay medyo kusog kaya to ang pacing. 12:47 and nanggikan mi o 11:15. So from that lake, hike about 1 hour and a half. 1 hour and a half ra naman nakuha ni. And among ubang kauban is wala pa. Kay medyo yung pahiner po to sila kay nag-save og kusog. Rest ta. Kumain ulit kami sa Yagumyum. Among guide Lucas dito. Don't call me. 2 PM na nang magpatuloy kami sa paglalakad. Isa lang ang nasa isip ko, ang marating na sa jump off. Pagod, saya, at fulfillment ang naramdaman ko sa mga oras na ito. Tanging nasa isip ko na lang ay ang humiga at matulog na sa bahay. Tapos na ang paghihintay. 3:34 PM na nang marating namin ang jump off. Tapos din namin guys. Hindi ko akalain na mas mahirap pala ang descent kaysa ascend. Yung ascend is nakaka lang, out of breath. Pero yung descent guys, putang ina, pinapatay yung tubo. No? 4 PM din nang makababa sila Kuya Kevin. Dumating na rin ang sundo naming tuktok. Sumakay na kami, nag-log out, naligo, at umuwi na ako ulit sa Cebu. Wala yun. Hi, it's me Nomad Vega. And if you enjoy watching contents like this, please hit subscribe and comment down below for our next adventure. Goodbye.